Akala mo simple lang mag-stop ng freshwater generator? Isang switch lang tapos na? Sa actual na barko, hindi ganun. May tamang timing yan, lalo na pagpapasok ka na sa port. Kung mali ang pag-stop mo, hindi lang sayang production. Pwede mo pang ma-stress ang system at magka-problema sa susunod na operation. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano talaga mag-stop ng freshwater generator ayon sa ginagawa ng mga engineers on board. Ipapakita ko step by step paano i-stop ang freshwater generator at bakit bawat step ay critical. Kaya tingnan hanggang sa dulo ng video kasi ang huling step ay ang pinaka-importante. Una, kailan ba natin dapat i-stop ang freshwater generator? Number 1, kapag papasok ka na sa port, river or near shore. Bakit? Kasi ang seawater doon contaminated, may bacteria, oil at impurities. Kapag pinatakbo mong freshwater generator, madadala yan sa distillate mo. Number 2, low main engine RPM. Dahil ang freshwater generator gumagamit ng jacket cooling water heat, kapag mababa yung RPM, kulang ang heating capacity ng jacket cooling water. Magiging unstable ang evaporation at vacuum. Number 3, dirty sea condition. Pwedeng magka-fouling, contamination o malfunction ng system. Ngayon, pupunta tayo sa actual stopping procedure ng freshwater generator. Step 1. Hot water bypass open. Unang step, i-open mo fully ang hot water bypass valve. Ang purpose nito, binabawasan mo ang heat na pumapasok sa heater. Hindi mo bigla ang pinapatay kundi gradual shutdown lang para maiwasan ang thermal stress. Step 2. Close hot water outlet. Next, slowly close ang hot water outlet valve. Dito unti-unti mong tinatanggal ang heat source. Importante na dahan-dahan para hindi mabigla ang system. Step 3. Close hot water inlet. Then close mo ang hot water inlet valve. By this point, wala nang heat na pumapasok sa evaporator, effectively stopping evaporation. Step 4. Stop distillate pump. Before stopping the pump, isara muna ang outlet valve. Bakit? Para maiwasan ang backflow at possible contamination. After that, saka mo stop ang distillate pump. Step 5. Cool down the heater. Critical step ito, huwag minamadali. Patakbuhin ang ejector pump for at least 30 minutes. Purpose nito, palamigin ang heater gamit ang feed water. Kung di mo gagawin to, pwede mag-cause ng thermal damage o scaling issues. Step 6. Stop chemical injection. Stop na ang chemical dosing, hindi mo na kailangan mag-dose dahil hindi na operational ang system. Step 7. Turn off salinity indicator. I-off ang salinity indicator kasi wala nang distillate flow, hindi na natin kailangan ng monitoring. Step 8. Close feed water valve. Siguraduhin mo muna na cool down na ang heater, then saka mo i-close ang feed water valve. Kung isasara mo agad to ng mainit pa, pwede kang magka-overheating issue. Step 9. Stop ejector pump. Close muna ang outlet valve, then stop ang ejector pump. Dito nawawala ang vacuum source ng system. Step 10. Close overboard and related valves. Isara ang cooling water overboard discharge at ibang related valves para ma-secure ang system at maiwasan ang unnecessary seawater circulation. Step 11. Break vacuum. Final step, i-open ang vacuum breaker valve. Dito mo binabalik sa atmospheric pressure ang evaporator. Important warning, huwag mong gagamitin ang bottom blow valve para mag-break ng vacuum. Bakit? Kasi pwede mong mapasabog pataas ang seawater sa heater, resulting sa damage sa internal parts. Ang tamang pag-stop ng freshwater generator, hindi lang basta pagpatay. Controlled process siya para protektahan ang system at siguraduhin ang kalidad ng tubig. Kung gusto mong maging competent na engineer on board, hindi lang dapat alam mo ang steps, dapat naiintindihan mo kung bakit. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang video na to, isang like naman dyan sa baba at comment mo naman kung may iba ka pang paraan para sa pagpara ng freshwater generator para magka-idea din ng iba. For more marine engineering at maritime related content, click mo ang subscribe button sa baba para sa mga susunod ko pang videos.